Kamakailan lang, itong Sabado lang, na-interview namin si Yorme Isko. Ibigyan natin ng komentaryo ito. At sinasabi nga na may ibinulong si Yorme Isko sa amin. Okay, so mamaya pag-uusapan natin niya, paalala nyo, may binulong, hindi pwedeng ilabas. Hindi po pwedeng ilabas. Ngayon, hindi pwede sa live, no? Pero pag-usapan natin dito. Eto, maraming nagsasabi po na nasunog daw ang Banateros dito kay Isko, na nasupalpal daw kami, napahiya daw po kami. Dahil hindi namin napasunod si Isko doon sa aming gustuhin. Una po, alam naman namin na si Isko, kahit naman nung nakita na namin yung video, medyo iba na po talaga si Isko. Pero sabi ko nga, mananatili po ang aming pagiging magkaibigan. Ito, unahin ko lang po kailangan mailabas natin to. Kaibigan po namin si Isko. Ako po personally, kaibigan ko po si Isko. So, ako po ay mananatiling rerespetuhin po si Yorme Isko. Kahit magkaiba na po kami ng tayo pagdating sa politiko. Alam din naman ito ng iba pang politiko, nakakilala ko din na patuloy na hindi po bastusan ang ugali ni Coach Oli. Meron din mga vloggers na nasa kabila pa. Nasa kabila na. Pumunta na doon. Pero may respeto pa rin ako sa kanila. Hindi ibig sabihin, ayaw ko yung ginagawa nila. Sa tingin ko, si Bongbong Marcos ang mastermind ng nakawan sa Pilipinas. Siya ang mastermind sa ghost projects at sa flood control scandal. At sinabi ko po yan in front of Yorme Isko sa programa mismo sa live. Pero hindi po ugali ni Coach Oli ang bastusan. Tandaan nyo po, tinanong ko ng matindi si Chanko. Na-interview rin namin bago kay Yorme. At alam natin si Chanko, yung asawa niya ay kamag-anak ang mga Marcos. So sa madaling salita, binitawan natin siya na matatinding tanong pero hindi po natin dinisrespect si Chanko. Ganun din, after a week si Isko naman ang na-interview. Ano po pinapatunguhan ko rito? Yung mga susunod na interview namin, mananatili po ang respeto ni Coach Oli sa aming bisita. Kasi hindi mo naman kailangan maging bastos kung magkaiba kayo ng opinion. Pero hindi nila ako mapapasunod sa gusto nila. Sabi pa nga eto fake news Tandaan nyo itong sinabi ko, fake news ito. Hindi na daw, pinagbawalan na daw, binan na daw si Isko na ma-interview sa programa ng SMNI sa Banateros. Mali po kayo dyan. Sa katunayan, ang plano ng Banateros ay mag-interview nung nasa kabila. Mag-interview ng mga kain-suka. Mag-interview ng mga sunod-sunuran ni Bongbong Marcos. Iyaan na po ang nakalinya. Kaya hindi po namin tatakbuhan ito. Dahil ang SMNI po patas. And remember this, it is live. Malaking bagay po yun. Hindi po namin kinakat yan. Kung meron mang cut version, merong live pa rin. So kahit ang iimbitahin namin ay hinihimod ang puwet ni Bongbong Marcos, iimbitahin pa rin namin live. Kasi po, ang SMNI ay rumirespeto sa freedom of speech. Patas po ang SMNI. Bagamat kami ay supporter ng Duterte, hindi po kami sunod-sunuran ng Duterte. Unawaan nyo, hindi po kami bias. Kaya nga, ito challenge ko, di ba? Kami magi-interview ng kontra sa aming opinion. Kami imbitahan ninyo. Kayong mainstream media, imbitahan nyo kami live. Ayaw namin ng cut live. Kung gusto nyong kakatin, okay lang, merong cut version pero may live. Di ba? Sasabihin nyo, teka muna, sino ba kayo para interviewin? Yung babalo nga, ini-interview ng mainstream media Yung hindi nga nagsisipilyo, ini-interview ng mainstream media Di ba? Kahit ako lang mag-isa. Kasi sasabihin ng iba, ang dami nyo kasi Banateros pagtutulungan. Hindi, kahit ako mag-isa. Sasabihin ko sa inyo, interviewin nyo ako dyan mismo sa mainstream. Yung may programa ka hindi yung pipicture, hindi po kami nagmamataas. Baka mamaya yung mga vlogger na pinabili lang dyan. Oo, yung iba nga, hindi pa nga political vlogger Bigla lang sumishift kasi may abot-abot na. Alam nyo kung sino yung sinasabi ko. Hindi naman talaga po, biglang sumulpot political vlogger na. Diba? Anyway, ang punto ko, yung may programa din. Invite ka namin sa SMNI, invite mo rin kami dyan. O kung ayaw mo ng maramihan, invite mo ako dyan, invite kita sa SMNI, interview tayo, di ba? At hindi kita babastusin. Hindi po bastos si Coach Oli. Pag tinanong kita, papayagan kita magsalita, hindi kita babarahin. Kasi nga, ikaw ang ini-interview. Pagdating ko naman dyan, pagsalitain mo ako, dyan sa programa mo dyan, sa TV, magsasalita ako, wag mo kong i-interrupt. Makikita mo yung tapang, di ba?
Lalabas. Pero ipupusta ko, hindi kaya yan. Bakit? Kasi yung iba dyan, ang pumupondo ay itong nasa gobyerno. Yung ibang media dyan, naaabutan ng maleta. Pinatunayan po yan nung 18 Marines. Yung iba nga dyan, pag-aari pa, di umano ng mga politiko. Ang SMNI po, hindi pag-aari ng politiko. Kaya hindi po kami sunod-sunuran. Mapapansin ninyo, sino na lang ang nagsasabi ng totoo na hindi takot sa mainstream? SMNI at yung Net25. Sangayon kayo? Sige, tanong ko. Nagsisinungaling ba ako? Yun ang hamon ko sa inyo. O mag-interview din kayo dyan sa inyong mainstream media ng DDS. I'm sure hindi nyo kaya live. DDS na politician, live. Hindi nyo kaya live. Kasi pinoprotektahan nyo yung amo nyo. Na pag may sasabihing iba, kakatin ninyo. Hindi po namin ugali. Alam nyo sa katunayan, madalas magpaalala sa amin si Banat Bay. Ito pinapaalala ni Banat Bay sa amin lagi. And isa rin po ako. Minsan nga pinagtalunan na namin ng isa sa Banateros to dahil binanggit ko sa kanila. Anong sabi ko? Bro, pag may interview tayo, ang pagsalitain nyo yung ini-interview. Kasi kaya ka nga nag-i-interview eh. Ba't ikaw magsasalita na magsasalita? E di pauwi na natin yung ini-interview natin. Oh, pumalag pa yung isang Banateros na yun. Hindi ko nababanggitin ko sino pangalan. Ang sagot niya, vlogger tayo eh. Of course magsasalita. Oo, pagdating mo sa bahay mo, mag-vlog ka na mag-vlog. Gusto mo maghapon ka mag-vlog. Pero pagdating sa SMNI, kaya kami ini-interview, yun ang tatanungin mo. Wag na tayo mag-interview kung tayo lang din ang magsasalita. Alam mo yung mga sumunod na araw? Yun ang paalala ni Banat Bay sa amin. Ano sabi niya? Yung ini-interview tanungin, sila pagsalitain. Kasi sinasabi na supalpal daw kami. Hindi po. Hindi lang kami bastos. Sabi ko nga, kung ako tatanungin ninyo, sinabi ko to sa harap ni Isko, katabi ko siya eh. Kung ako tatanungin nyo, sasagutin ko sa inyo ang mastermind ng nakawan si Bongbong Marcos. Eh hindi ako tinatanong eh. Hindi naman ako ini-interview. Alangan namang pumasok-pasok ako ron. Hindi naman ako parang epal na politiko na mamimigay ng ayuda o mamimigay ng bigas, kailangan naka-epal ako doon. Diba? Hindi naman ako ganon. Oo. So, naiintindihan nyo po? Kasi marami nagsasabi, nasupal pa naman. Hindi po. Sinasabi bayaderos. Marami pa nga nagjujuk. Kayo, itong tawag sa amin bayaderos. Tanungin ko po kayo, paano kami naging bayaderos? From the very start, Duterte kami. Kinain ba namin suka namin? Hello. Sinuportahan ba namin si Bongbong? Tapos ngayon nakasusuporta kami kay Sara? Hello. Kailan nyo ako narinig sinuportahan si Bongbong? Una pa lang alam nyo Duterte kami. Even before the election, alam nyo Duterte kami. Ang gago naman ng Duterte kung babayaran kami. Una pa lang. Alam nyo kung sinong bayad? Hindi ko nilalahat ha. Hindi ko nilalahat. Pero chances are, ang bayad, yung paliba-iba. Pag nandito, ito. Pag nandito, andito, yun. Hindi ko po nilalahat. Pero ba't kami tinatawag na bayaderos? Isa ata kami sa vloggers na nanindigan. Nakarating na kami sa mainstream, sa SMNI, nanindigan pa rin kami doon sa aming prinsipyo. Sa katunayan, pati nga si Isko, pinanindigan namin. Eto, pagiging kaibigan namin, magkaibigan pa rin kami. Hindi ko siya babastusin. Alam to nung ibang vloggers, ito yung sinasabi ko sa inyo, alam to nung ibang vloggers na talagang halos himuri na ang puwet ni Bongbong Marcos. Pero hanggang ngayon, magka-text pa kami. Nag-aayaan pa nga kaming manood ng concert. Diba? Mag-aayaan pa kaming kape-kape. Ibig ba sabihin nun, pag magkaiba na kami sa politika, kailangan ko siyang bastusin? Paano yung mga kamag-anak ko na iba ang affiliation sa politika? Kailangan kong bastusin? Paano yung mga kapitbahay ko, ibang political affiliation, kailangan kong bastusin? Hindi. Yung pambabastos ng ini-interview, o pambabastos ng mga kaibigan mo dahil iba na ang political affiliation nila, will show the character of the person. And that's not me. Diba? So, ngayon, kung umaba siya, ngayon ay gusto niya na si Bongbong Marcos. At sa tingin niya, yung pinupukol na mastermind si Bongbong Marcos ay chismis lang. Sabihin ng iba, nasira ang Banateros, nasupalpal ang Banateros. Teka muna, ito tanong ko sa inyo. Banateros ba ang nasira o si Isko? Of course, hindi ako magdi-decide niya, ang taong bayan. As far as I know, hindi kami umiba ng landas. Ngayon, kung si Isko man ay ginagawa ito para sa Manileño, ang ganda po ng kanyang, ito sasabihin ko sa inyo, ang ganda ng kanyang motibo. I respect him for that kasi yun ang obligasyon niya eh, Manileño. So pang-lokal siya talaga. Pang-lokal po si Yorme. So again, I respect him for that. Ito lang tanong ko, kayong taga Maynila, nagustuhan nyo ba or naniniwala ba kayo sa sinabi ni Isko na chismis lang na itinuturo si Bongbong Marcos as mastermind? Tinatanong ko po dito yung mga manunood ko lang Manileño, nagustuhan nyo ba yon at naniniwala ba kayo doon? Lagay nyo lang sa comment section, taga Maynila po ako. Gusto ko yung ginawa ni Yorme. Tapos
Tapos wala tayong pag-uusapan kasi kayong taga Maynila eh. O kaya, taga Maynila po ako. Ayaw ko yung ginawa at sinabi ni Yorme. Lagay nyo. Yung mga taga Maynila lang, lagay nyo. Gusto ko pong madinig yon. Gusto kong mabasa sa comment section. Basahin po natin yan. Kasi sinasabi ng iba, bakit ba kayo nakikialam? Kami nakikinabang sa Maynila. So kung taga Maynila ka at natutulungan at gusto mo yan, okay, wala tayong problema dyan. Nirerespeto ko nga eh. Nirerespeto ko yung ginawa ni Yorme. Ngayon, kung ayaw nyo, wala tayong magagawa. Siya ang pinili nyong mayor eh. Diba? Binoto ng tao yan. So be it. Sabi nga niya, nirerespeto niya yung binoto ng 31 million. Pero sana nirerespeto rin niya yung binoto ng 32 million. At karamihan ng bumoto sa 31 million ay galing doon sa Duterte rin. Coach, ba't hindi mo sinabi yan? Of course, hindi naman ako ang guest. 7 pa kami. Minsan nga nag-aagawan pa kami kung sino magtatanong. Naiintindihan niyo po? Pero kung ako ay magkakaroon ng sarili kong programa sa SMNI, sasabihin ko lahat yan. Kasi kahit may sarili akong programa at meron akong ini-interview, hindi ako magsasalita. Siya, magtatanong lang ako. Kasi ulitin ko, kung ako rin magsasalita, wag na ako mag-interview. Naiintindihan? No? So, ina-address ko lang itong patungkol dito. Kaya mananatili yung hamon. Kami nga pa-interview niyo dyan. Alam mo, tuwang-tuwa ako sa SMNI. Dahil hindi duwag ang SMNI. Nag-i-interview. Ako sa katunayan, gusto ko ma-interview si Trillanes. Ang tanong, kung kaya niya magpa-interview sa amin, ganun lang naman eh. Pero babastusin ko? Hindi po. Hindi bastusin ko. Pag dumating doon, babastusin ko? Hindi. Tatanong lang ako. Diba? Ang tao na maghuhusga dyan eh. Diba? Masisira kayo dyan, Banateros. Hindi. Ba't kami masisira? Halimbawa, sasabihin ng isang tao, hindi ako naniniwalang mastermind si Bongbong Marcos. Obvious naman. Ako ba masisira? O yung ini-interview? O yung politiko? Halimbawa, sabihin ni Trillanes, ang totoong mastermind na nakawan sa Ghost Projects ngayong 2022 hanggang 2025 dahil nagsimula yan ng 2016 ay si PRRD. Kung walang maniniwalang tao, sinong nasira? Ako ba o si Trillanes? Sino bang nasunog? Ako o si Trillanes? Pero ito po, mag-e-expose po kami ng mga taong nakagitna. Yan po ang gagawin namin. Kaya mag-i-interview po kami. Kaya nga po, boses ng bayan eh. Kaya nga Vox Populi, boses ng bayan. So kahit nasa kabilang parlor, iimbitahin pa rin namin. At hahayaan namin. Magkakaroon din kami doon ng mga tanong ng mga nanunood. Siyempre, kulang tayo sa oras. 7 pa nga kami, di ba? So, hindi lahat po matatanong. Pero, yung mga tanong doon, yung iba, matatanong natin sa ating bisita, no? So, ganyan po ano. At nagkahiwa-hiwalay naman kami ni Yorme na maayos. Sa katunayan, may binulong pa nga siya sa amin. Tungkol doon sa pagpapayat. Bakit pumapayat? Anong ginagawa? Binulong sa amin. Pero hindi ko nasasabihin. Kasi, hindi magandang pakinggan dito. Sa amin na lang yun, no? Even si Libiste, meron siyang sinabi sa amin at binibidyo ko. Tapos sinabihan niya ako, "Oy, Coach Oli, confidential to para sa atin lang." Nilabas ko ba? Hindi. Kasi kahit magkapitpitan ng betlog, hindi ko ilalabas yun. Pag sinabi kong sikreto kay Coach Oli, sikreto. Alam to, kung matatanong nyo si Libiste, alam niya yun. Binibidyo ko yun. Actually, hawak ko pa rin yung video. Pero hindi ko ilalabas. Never kong ilalabas yun. Kahit na himurin pa ni... Halimbawa lang. Himurin pa ni Libiste yung puwet ni Bongbong at siraan kaming Banateros, hindi ko ilalabas yun. Dahil yung pangako ko, tutuparin ko na hindi ko ilalabas. Pero ipapaalam ko sa kanya, ito yun. Alam mo to. Alam mo tong sinabi. Ang punto ko lang dito, hindi mo kailangan makipagsiraan sa mga politiko na nagagawa mo yung trabaho mo. Hindi mo kailangan baluktutin yung prinsipyo mo para magawa mo ng maayos yung trabaho mo. Kaya nga, sinasabi nung iba, Coach Oli, sang-ayong ka ba dun sa ginawa ni Yorme Isko? Kasi sabi niya, kahit himurin niya, hindi ko na malaman yung exact words pero ganun kahit humimod ako, basta lang para sa Maynila, gagawin ko. Kaya sabi ko sa inyo, I respect him for that. Ang ganda ng motibo niya para sa Maynila. Maswerte kayo mga taga Maynila dahil meron kayong mayor na ganyan. Pero kung tatanungin niyo ko, Coach Oli, kung ikaw ang mayor ng Maynila, gagawin mo yon? Hindi po. Bakit? Hindi po maitutuwid ng isang pagkakamali ang isa pang mali. May Diyos naman eh. Kung ako lang mayor kung tutulungan ko ang Maynila at tutulungan ng Diyos ang Maynila, hindi ko kailangan gumawa ng mali para matulungan ko ang Maynila. Yun ay aking prinsipyo. Hindi ko sinasabing tama ako, hindi ko sinasabing mali siya. Hindi po. Kung ang tanong lang ako, mayor, hindi ko gagawin yun. Kasi pwede naman akong tumulong nang hindi ko babuluktutin yung prinsipyo ko. Yung mali, yung tama. Bigyan ko kayong halimbawa. Ang Davao, humimod ba? Mayaman ang Davao. Walang problema ang Davao. Maganda infrastructure ng Davao. Hindi po ba? Kailangan ba silang kumain ng suka? Hindi. Kailangan ba nilang baluktutin yung kanilang prinsipyo? Hindi. Nanindigan ba sila? Of course. Naghirap ba Davao? Hindi. Mayaman pa rin ang Davao hanggang ngayon. Hindi na nga binibigyan ng pondo. Mayaman pa rin. At ang Davao
Davao ay isa sa pinakamalaking city sa Pilipinas. Yun na lang eh. Kung ako mayor, titingnan ko yung bakit nagagawa ng Davao nang hindi kailangan sumipsip, manindigan sa prinsipyo. Eh sasabihin ng iba, truly, yung Davao naman kasi maayos na, tutuloy na lang yung programa. Eh ang Manila naman, naubos ang pondo dahil doon sa nakaraang mayor. May punto. May punto naman. Kasi nga, yung Davao, matagal nang inayos. Kaya tuloy-tuloy na sila, hindi nila kailangan sumipsip. Eh yung Manila nga, naubos talaga pondo. So, may punto naman din yun. Pero, hindi mo pwedeng madaliin ang pag-ayos. Sa akin lang po hindi ako nagmamagaling. Sinasagot ko lang yung mga posibleng tanong. Kasi pag nagkaroon ka ng utang na loob, dire-diretso na po yan. Well, anyway, uulitin ko, hindi ko sinasabing magaling ako. Dahil hindi po ako magaling, inaamin ko sa inyo. Hindi po ako matalino, inaamin ko sa inyo. Ang alam ko lang, nasa totoo ako. Kahit nga sabi ko, pa-interview, di ba? Hindi dahil magaling ako. Dahil alam ko, yung tinitindigan ko, totoo. Hindi po ako magaling. Pero alam mo, ang kailangan ng Pilipinas, yung totoo eh. Frustrated na po ang Pilipino sa mga politiko. Sa mga politikong paiba-iba. Frustrated na po ang Pilipino dahil walang naninindigang tunay. Minsan, hindi natin kailangan maging magaling. Ang kailangan lang natin, manindigan. Ulitin po, this is not to attack Yorme Isko. Nagkahiwa-hiwalay po kami noong Sabado na maayos. Naglolokohan pa, nagbibiruan. Ang punto ko lang po dito ay yung frustration ng Pilipinas. Naghihirap ang Pilipinas eh. Sino ang maninindigan sa nakawang nangyayari? Kaya hindi ko po masisi yung nasa comment section. Bakit galit na galit? Bakit hindi nila maintindihan na mayor to ng Maynila, hindi naman ng buong Pilipinas? Nauunawaan ko sila kasi frustrated sila. Wala nang naninindigan. Kaunti po ang naninindigan laban sa nakawan, laban sa korupsyon. Even kakaunti na nga sa media, sa mainstream media, kakaunti na nga lang sa vloggers. Pero madami po naghihirap. Iilan lang po silang yumayaman. Karamihan dyan oligarch pa at saka mga politiko. Kaya syempre, unawain lang. Ako sa akin ang naano ko dito is unawaan lang, di ba? Iba na siya, uhusgahan naman siya ng tao sa 2028. Kung ayaw ng Manileño yung binitawan niya, hindi na siya iboboto. Kung gusto ng Manileño yung binitawan niya, iboboto siya. So sila pa rin na maghuhusga, di ba? Kung lilipat siya kay Sara sa 2028 kasi pagdating sa 2028 si Sara na malakas, ang maghuhusga niyan yung taong bayan din, hindi naman ako. Kung ang tingin sa kanya ay maprinsipyo o balimbing, di ba? Pero andito pa rin tayo sa sitwasyon na magkakaiba-iba talaga tayo. Baka nga dumating ang panahon na magkaiba-iba rin ng banateros. Hindi natin alam. Pero hindi ko igagawing i-disrespect sila. Magkaiba lang kami, pero ako, maaasahan ninyo, tatayo sa katotohanan. Eh paano, Coach Oli, kung si Sara naman ang humimod ng puwet ni Bongbong Marcos? Ako'y mananatiling supporter ni Sara. Pero, sasabihin ko mali siya. Mananatili akong kaibigan. Better word is kaibigan. Mananatili akong naniniwala sa kanya. Pero, sasabihin ko pa rin, mali yun. I don't need to disrespect her, pero kailangan ko manindigan. Kung ayaw mo manindigan, it's up to you, Sara. Pero ako maninindigan dito. Example lang po yun kung sa susunod. Kasi alam naman to ng iba. Nung si Sara ay nagbongbong Marcos, nanindigan ako. Alam to ng lahat. Kaya nga ako nag-isko. Ako ang kauna-unahang nag-isko sa Banateros. At ako rin sa Banateros ang kasama ni Isko simula't simula hanggang sa matapos ang eleksyon. Pero hindi ibig sabihin susundan ko siya sa kanyang prinsipyo. Ganun din si Sara. Kasi nung nagbongbong siya, hindi ko siya sinundan. Nakukuha po natin. At at the end of the day, ma-expose ang totoong puso at karakter ng bawat tao. Kayo na po ang umusga. At the end, Diyos lang talaga ang may karapatang humusga.